May ngunto, happy Sabat magigsunan. Dalagon ang Ginoo sa kagayunan nga makahimo kita sa pagsimba kaniya karon sa espiritu ug sa kamatuoran. Sa madunggan ako sa una makigsuunan gamay pa ko, naay unang panultihon ang mga speaker diri sa pulpito. Maingon nga hulamon nako ang inyong igdulungog. So karong mga pipila ka mga gutlo makigsuunan, tuguti ako nga hulamon nato ang inyong igdulungog sa paghisgot sa mga pulong sa Ginoo pinaagi sa usa ka departamento or usa ka actually discoverihon nato ni karon kung unsa ni nga klase pod nga departamento ba ni siya or kalihukan kining gitawag og Adventist Possibilities Ministry. Adventist Possibility Ministries. Muna nga atong isgutan karon makigsuunan. Pino na ni kaayo nga isgutanan kay dadoon ta sa suok tibali nga ang paglantaw sa atong Ginoo walay mahibilin. Dapat maapil tanan. So ning kabuntagon makigsuunan ang atong isgutanan nagsintro kini sa usa ka mensahe nga giandam ni Pastor Romilson Alves Pinto. Murag Pilipino no pero sa pagtan-aw nako ani Brazilian. Mamaor man ta og kuan gud sa mga Brazilian, murag mga Spanish kayo mga pangalan. So ang title ni ini is Reaching Everyone. Basta dili pa atong pasalamatan ang alawito niya gihatag sa atong maigsuon, nagpadayag na usab kini sa mensahe may tungod sa gugma sa Ginoo. So ning kabuntagon, ang atong topiko ang pag-abot sa tanan. Sa ako nagkikiingon, dadon ta dito sa masuok nga bahin nga dili nga dapat ato matan-aw ang tanan nga organic, dapat walay suok, dapat na ato tanan makita. Kay kitang tanan gitawag ta og we are Adventist Possibility Ministries. Naay posibilidad kay naay teksto na sa Biblia, for with God, o sige yung diha, for with God nothing is impossible. Nagi possibility, posible gid sa tanan sa Ginoo. Sa atong tan-aw tawhanon medyo wala na, pero ang Ginoo dunay pamaagi. Karon sa dili pa ta moadto sa atong isigutanan, akong ipaila-ila kaninyo kung unsa ning Adventist Possibility Ministry. Mato dinhi makigsuonan, unsa ning kakalihukan ang ilaning mga kibali unsay hinungdan nga nahimo ni mato pa grounded ni siya sa belief, nakapanukad ni siya sa pagtuo sa maayong balita nga makausab sa atong pagtan-aw sa atong kaugalingon sa uban ug sa Dios ug giun sa pud nato paghatag og value sa atong kaugalingon bisan pa man natay lawas nga gitawag og less than perfect. So kisa may perfect, kita tanan makigsuonan less than perfect, wala man kita na perfect. So pagtan-aw nato sa atong matag usa nga lawas paghatag og value bisan pa man sa less than perfect nga lawas nga mausab na nga paglantaw pinaagi sa pagsabot sa maayong balita, mensahe sa maayong balita. So unsa kay maayong balita ni ini makigsunan no? Nga naghisgot man kini sa atong less than perfect nga mga lawas. Ikaduha, we are Adventist Possibility Ministry nga nag-recognize sa mga disabilities and loss. Atong hisgutan makigsunan unya ang 7 ka mga grupo unsa ni siya nga klase. But it does not stop there. Kung ato na siyang ma-recognize ang mga kakulangon, dili tataman ra diha. Kundili, rather we view this through the transformation lens na dapat atong tan-awon ang mga posibilidad. Atong hatagag lens kanang pagtan-aw nga makita pagid nato unsay mga posibilidad, what individuals can do and what they can become because of God's grace. Unsay mahitabo pwedeng mahimo nila tungod sa tabang sa Ginoo. Sa una makigsuonan, madugog nato niya mga termino giingon og PWD. Karaan nga term, PWD. Unsa man ang PWD? Persons with disabilities. Karon dili na sa maong pangalan. Differently abled persons or individual. But pasabot nga naa siya mahimo. Naa siya mahimo ano bisag naa siya kakulangon, naa siya mahimo nga dili gani nato mahimo. So ato ning diskubrihon kay makalipay yung matan-aw ani makigsuonan. So sunod, ingon sa dinhi, atong gipaila-ila karon ang APM, ang Adventist Possibility Ministry. Ga-advocate, kinsa man ning APM, ga-advocate for the recognition of dignity and respect of every person and helping to make possible the discovery of unrealized abilities. Kaya kini mga tawhana, kung imong makita, kung dili gani sila kanang strong personality, naa sila low self-esteem. Pero naa sila unrealized possibilities.
na sila kanang bisan kita gani nga normal nga mga tao, actually normal lang po na sila, lalan sila lahi nga gift gibaligi kan sa Ginoo. Kita man gani naatay mga unrealized possibilities nga di pud nato makita. Muna nga pero kini sila luyo sa mga stigma o mga kakulangon sa ilang lawas gyud, naagi ni sila yung mga madiscover nato. Gani sa YouTube ug mutan-aw mo, daghang kayog mga tao nga makaingon ka nga imposible nga makahimo. Pero maka-inspire ang ilang kinabuhi nga bisan sa ilang kakulangon na ay mga abilidad nga sila ray makahimo. Sunod, atong i-affirm isip mga APM, Adventist Possibility Ministries. Affirming that, unsa may affirm nato? That all are gifted, natay magasa, needed, treasured. Matod din magkaigsuonan, people go where they are welcome. Ang mga tao muadto sa mga lugar nga gi-welcome sila. But they stay where they are valued. Magpabilin sila sa dapit, diin sila gihatagan og kanang bili or na sila bili sa ilang kaugalingon. Dili lang kay welcome gitagaan pagid og bili. So, but pasabot ang mga kaigsuon na nato ug moabot diri sa atong lugar ug mawala ra gani basig wa nato natagaan og bili. Next, sa atong being an APM, value is inherent through creation and not determined by what a person can do or cannot. But pasabot, makaigsuonan, sa atong pagkatao isip nga gilalang sa Ginoo, wala na sukod ang atong paghigugma or ang atong bili atubangan sa Ginoo, pinaagi sa atong mahimo ug unsay di nato mahimo. Atubangan sa Ginoo, importante ka, may mahimo man ka o wala tungod kay gihigugma kaniya. So each person is unique. Mo ni ang usa sa mga unya tinuod na siya, di kita magkaparehas. And God has given a purpose, nagi katuyuan. Included in that purpose is the call to enrich the lives of others, which flows out of sense of gratitude that what they have received. Magpasalamaton paghihapon bisan unsay atong nadawat. So aton ning gipaila-ila makaigsuonan kining APM. So apil ni ini. Mo ni ang giun ako nga departamento ba ni siya or unsa ni siya mato pa diri. APM, a movement, not a program. Sa ato pa kalihukan gini siya, guided by the Holy Spirit to help see through the eyes of the loving God the strength and possibilities of 7 unique people groups. But pasabot nga pinaagi ani makaigsuonan nga kalihukan movement. Makita sa atong mata kibali ang atong tinan-awan mahisama sa tinan-awan sa Ginoo sa mga tao kining 7 ka grupo. Usa kaning 7 ka grupo nga mga tao makigsunan nga atong gitan-awon karon. So mo ni siya atong i-discover ug unsa ni silang klase sa mga grupo. Una, kining dili maka dungog nga mogamit og sinyas para maka-communicate. Pero kung imong tan-awon kita nga makadungog, di man ta kamo mo sinyas. Di magkadimao atong sinyas makigsuonan kay di man ta kamao ani kay sila ray kaantigo. Muna nga naay istorya nga mga binugoy unsaon kuno pagpalit og toothbrush anang pungkol. O kanang amang unsaon pagpalit og toothbrush anang amang magsinyas. Pero kung pungkol ang ilang i-action mag-action lang gihapon pero ang Tinoo dili na siya mo action kay di pungkol ra man siya dili man siya amang. So moingon siya toothbrush. So muna nga muni ang mga isgutan na nato sa grupo. Una is kanang dili makadungog, ikaduha kining dili makakita, ug kining dili makakita dili but pasabot kanang wa gi makita, na apil diri makigsuon kanang low vision, kanang pares ako ang halap og mata. Manang mga halap og pananaw, naay mga tawo nga natawo pod nga hanap og pananaw pares nako. Una nakasinati pog ko sa una sa gamay pa ko og bullying gani nga ang tawag sa ako dili ang akong pangalan kundi Hiyong. So gibunyagan kog laing pangalan dito sa among silingan sa Los Angeles. So primero, siyempre isip matud mo naging makigsunan nga truth hurts kada bang ang tinuod masakit. Muna nga wa man kay mahimuan kay tinuod man na. So gitawag ko Hiyong kay magpiyong magid pug ko tuod gyud. Muna nga di sakitan ko sa ilang pagtawag sa ako pero ako mahimo nga ila kong tawgon ana kay mo mangyud ko. Muna nga dunay mga dili makasabot sa ilang kahimtang sama sa atong gitudlo karon. Susunod kining unsa man ni physically immobile kanang mga tawo nga dili na gid pud sila makalihok sa ilang kaugalingon. Na sila kinahanglan sila og mga assistants nga makalihok sa ilang kaugalingon. Sunod, daghan man ni sila kining mental health challenge. Kanang mga tawo nga dunay challenge
Nganong gitudloan ta ani nga mga termino? Kinaamang gud sa atong kaugalingon na ay kanang although may sigutan nato sa unahan, kining mga termino sa atong paggamit nga common sa atoa, nga sayon ra kay nato istoryahon pero sakit para sa mga hingtungdan. Para sa pananglitan, kining gitawag og mental health challenge. Ang termino ani sa uban buang na ay diferensya sa pangutok di sakit kayo na sa iya imbis kay dili siya mo nga ang termino gud nga dapat ani is mental health challenge, mentally challenge health sa mental pero dili gid nato tawgon nga ingana. So naay mga termino nga dapat natong gamiton sunod kining gitawag og orphans. Ug kauban pud nila kining vulnerable kids kanang mga ilo ug kanang mga napasagdan nga mga bata nga unsa pay binisi aning vulnerable kanang dali ra kanang prone o kanang English lang gihapon kanang dali ra madala sa mga dili maayong mga panghitabo o mga biktima, dali ra sa mga biktima. So mo ni sila ang mga grupo sa mga tao. Ug sunod kining katong gabangutan. Kini ang specific diri sa atong gitudlo karon nga tema. Ako lang gi general ang morning pero gi specify gid dinhi katong pagkawala sa partner sa kinabuhi. Katong mga namatyan og partner sa kinabuhi. Mo ni ang nagbangutan. So parehas karon nagsinati ta diri sa atong iglesia ug pipila sa atong mga kaigsuonan, nagsinato og sama ani. Human na ta nakigduyog, nakigsimpatiya sa ilaha. Pero unsa may atong gihimo karon, human nato na plastar. Kumusta man sila karon sa ilang kahimtang nga sila na lang nag-inusara. O muna siya ang usa sa atong mga assignment kay nagbangutan paghihapon to sila makigsunan. Maayo man tong naapat sa vigil kay naapat ay daghan. Pero naapat daghan. Pero sa panahon nga human naglubong, kumusta man sila karon. Mo ni ang atong programa nga ipadayon nga kalihukan nga matabangan gihapon nato sila sa pag-move on sa ilang kinabuhi bisan sa ani nga mga sitwasyon. So, napay isa kining gitawag og support of caregivers. Mga senior citizens or kanang mga dapat dito sa laing nasod ipadala na gid nila sa kanang home of the aged kay dili nila kaya atimanon. Gani daghan tag mga abroad nga mga Pilipino kay mo'y mag-atiman na ani mga tawhanan dito sa laing nasod. Pero mao ni sila ang mga tao nga nagkinahanglan og special treatment pod gikan sa pamilya ug sa mga kaigsuonan. Kung walay pamilya, kita nga mga kaigsuonan makakita unta sa ila niini nga kahimtang. So mo ni sila mga kaigsuonan ang kinatibuk-an sa APM, Adventist Possibility Ministry ug kining 7 ka mga grupo. Although wala ginako ni na sinsilyo tanan pero most likely mo na ni ang grupo nga gisgutan diri sa atong Adventist Possibility Ministry. So ingon din sharing the confident belief that we can be whole in Christ. Ibali mo na yung atong tumong ni ini nga programa o kalihukan and called to service regardless of disabilities we may have. So actually na-focus ra ni para gid sa mga kaigsuonan natong adunay mga kakulangon, diferensya para sa kuha, apil man ko ani. Naghuna-uhan na gani ko nga kinahanglan ba gid na ID, adiserta ma-recognize nga dunay tay apil ta ani nga disability kay na may take advantage man po nato ang pribilehiyo nga gihatag sa gobyerno kung atong dawaton ang kamatuoran kung unsa ta. Naghunahon ako nga mukuha kog ID sa PWD para maka-discount ko sa tuna ug sa mga uban pa diha nga mga mag-discount. Tungod kay kung unsay para sa atoa nga gi-highlight para sa gobyerno ato pud untang mga sinati pero kini spiritually mahatagan og confident saman kanang pagsalig sa kaugalingon nga mahimo tang whole, mahimo tang buo diha kang Kristo makigsuonan. Bisan pa makahimo ta sa pagserbisyo kaniya, bisan pa man unsay ato mga kakulangon. So nining kabuntagon, mo na atong tapiko. Usa ka biblikal nga example sa maong panghitabo nga pwede nato panaminan nga dunay relasyon sa atong kinabuhi pud karon. Sa dili pa ta makigsuonan magpadayon, introduction ra man to, maghimo ta sa pagduko sa atong mga ulo alang sa pagampo. Dalagon niya Diyos, ning takna sa kaudtohon. Magatuon kami sa imong mga pulong, isip pagpahimangno kanamo nga sa imong atubangan walay labaw kanamo. Kundili ikaw ang Diyos nga nagtan-aw kanamo nga patas ug sama sa imong gugma nga gipadayag sa tanan. Busa Ginoo, tabangan kami sa among pagtuon karon nga makuha na mo og leksyon ang kinabuhi nga imong gilatid sa balaang kasulatan aron mahimo namong giya sa pagkinabuhi isip imong mga kaanakan. Pasalo kami sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. So we are Adventist Possibility Ministries. Ang title is Reaching Everyone. Makaigsunan, kini nga suginlano naghisgot sa kinabuhi ni Mephibosheth.
ang tibuok nga suginlanon makita nato sa 2 Samuel 9. So, natunong po nga ang speaker ninyo, si Samuel, nga doon na po yung diferensya sa mata. Muna siya. So, kinilang atong suginlanon, dili ni sa mata ang suginlanon. So, akong sa yun makiigsunan para dito tamudagan sa atong pagtuon. Kini sa atong basahon sa atong teksto. May siya din sa sumala sa gibasa ni Kuya Nal Sigaina, sa Bisaya. Basahan ninyo sa Bisaya diya. Basta kayo muna ang giingon nga, ug si David miingon kaniya, ayaw kahadlok. Tanawan ninyo yung sakto ba ang pagbisaya. Kaya ako magahat sa pagkatinuod gayod, magpakita kanimo og kalulot sa ngalan sa imong amahan nga si Jonathan. Ato ning dumdumon na kay na suginlanon ani. Ug akong pasiguli kanimo ang tanan nga yuta sa imong lolo. Sa may lolo, lalom babaw ra man nga pagka Bisaya. Dili man ni mabasa nato sa Biblia ning lolo. Apuhan man siguro. Apuhan nga si Saul. And you shall eat, ug magkakaon ka og tinapay sa akong lamisa kanunay. So kana nindot kay nga pagkasaad. Atong balikan ang suginlanon nga atras ani makigsunan. Kinsay nakadumdum mga si David ug si Jonathan best friend. Kadumdum mo? Si Jonathan ug si David best friend. Sa panahon nga si David bata pa, gidumtan siya maayo ni Saul. Gigukod-gukod siya gani na napay porsyon siya ang suginlanon nga gihiwaan niya ang sinina ni Saul. Na kay bawo na tanda ang suginlanon. So atong backtrack diha gamay. Sa panahon nga nagira gid ni sila kay magira-gira magid sila sa una. Namatay si Saul, unya si Jonathan nga iyang anak namatay og dungan. Namatay pug apil ba? Gani sa atong leksyon specific kay nga pagkamatay. Na suginlanon nga murag gisugo niya ang iyang kaugalingong sulugoon nga dunggabon siya sa ilang kaugalingong espada kay basig lahi ang espada sa kalaban ang makapatay sa iya. Ingana ang specific ani nga suginlanon. Hangtod nga pagkamatay ni Saul, namatay si Jonathan. Pero sa panahon nga namatay si Jonathan, naa na siya ay anak. Nga si gitawag og si Mephibosheth. Pagkamatay ni Jonathan, niya si David man ang nipulig sa pagkahari. Sa hanay sa hierarchy supposed to be si Saul. Nahari ang mga hierarchy ana si Jonathan mahimo pud untang hari. Pero wala man kay namatay man siya apil. Si David naman pud ang nahimong hari. Ang nahitabo si David sa unang panahon pod basta maggira gani mo ang tanang kaliwatan sa imong kalaban patsug apil kay basig mo bawas. Pero kini si Mephibosheth na hipos siya sa iyang maid nga gitawag si Ziba na natipigan atong panahon na. Si Ziba ang pangalan unya. Didto siya nagpuyo sa usa ka tawo nga gitawag si Mikal. Di ko kaya wala na ako nadigi ang suginlanon ni Mikal pero didto si Mephibosheth gibilin. Sa dihang si David na ang naghari, iyang patawag si Ziba. Og nangutana siya naa pa bay nabilin sa kaliwatan ni Saul. Og mo na nga ni-discover si Mephibosheth. Sa diyang na-discover niya og gipakuha niya si Mephibosheth dito sa balay ni Mikal. Og mo ni ang giistorya sa iya sa nagkita na sila. Giingnan niya si Mephibosheth nga ayaw kaguol kay ako magapakita kanimo og kalulot sa ngalan sa imong amahan nga si Jonathan. Pasabot nga tungod sa ilang relasyon. Murag makatabang gid pod ning relasyon no, nang relasyon maing relasyon. Relasyon ni best friend man ni si Jonathan og si David. So natay Jonathan din pero wala pa tay David sa simbahan no. Muni nga giingnan niya si Mephibosheth. Og yang giingon ang pagkanindot ani makigsunan kay si David wala nagtanom og pagdumot kang Saul nga nagdumot sa iya. Unsa ang gihimo? I will restore to you all the lands of your grandfather. Giuli. Unya, mingon siya, gawas ana, magakaon ka diha sa akong lamisa regularly. Sa laing termino, laing Bible version, matag adlaw ang giisgot dito. So, kung imo makita, unsa kanindot ang suginlanon makaigisgot niyan, apan, nun nagpaluyo ani. Ngano nagisgot man tani nga isgutanan. Kini si Mephibosheth, usa ka tawo nga, unsa may description siya, kanang dili kalakaw. Kay nalumpo ang duha ka tiil.
Dili natural ang iyang pagkalumpo. Sa may laing term, lame man in English. Pero, di po siya bakul guro. Basta kay mo ni siya, di siya kalakaw. Mo ni ang iyang kahimtang, duha ka tiil. Ug unsay hinungdan, sa gamay pa siya, sa panahon sa gira, tungod sa ilang dinali og panagan, kanang musibat lagi sa gira, nahagbong ni siya, ug wa na naulian. Muna nga nahingana siya. Wala, ambot lang nga, sa sugilanon sa Bible, wa pa po nato nadigin, pero wala nato na subay kayo, ako personally, kung napabini sa igsuon. Pero basta kay ang focus sa atong sugilanon karon kini si Mephibosheth. So unsa nahitabo? Human gihatag ni David ang kaning kayutaan, kini si Ziba nga ulipon ni Jonathan sa unang panahon, gihatag niya nga ulipon pud kang Mephibosheth. Nga doon na siya anak nga 20 ka buok, nya mo to'y nagtrabaho sa ilang kayutaan, unya iyang gikan sa dadun rapod nila didto kang Mephibosheth. Pero si David nakabenepisyo og apil kay si Mephibosheth to naman nagpuyo sa iya dito pud sa ila paingon tanan ang income kibali sa kwan. So muna ang nahitabo. Sa unang panahon, yan ang sugilanon nga sulod sa atong hisgutanan karon. Gani sa unang panahon, kung adto na ako sa unahan. Kay ang atong purpose sa atong possibility ministry, mato pa din the church must be a community with equity that does not discriminate and overcome social, political, and historical barriers. Sama sa giingon nahitabo kang David, wala siya nagbali sa historical barrier nila ni Saul ug ni David nga nagdinumtanay. Kay basin og ingon ta nga di ko ganahan niya kay ang papa ani niya gidaog-daog ko sa una. Kana nga presensya sa kinaiya diri sa sulod sa iglesia dapat sumala sa atong pagtuon. Isip kabahin di ini. Labi na to mga tao nga dunay diferensya kung ino na to, differently able. So social man, political or historical barrier. Matud makaigsuonan ani nga suginlanon kung tan-awon ninyo ni nga teksto. Leviticus 21:16 ngadto sa 24. Naghisgot ni siya sa mga tao, matud pa dinhi nga gigamit ni sa ubang mga tao nga dili pudi mahimong pare ang dili perfect. Naghisgot gyapon og halad. Naghisgot siya sa mga halad nga dili pudi ang halad nga dili perfect. Dinhi dapita naghisgot siya nga dili mahimong pare ang dili perfect. Dunay mga diferensya ba? Dito napita kini nga teksto kun ang teksto niyo balikan. Pero ang konteksto ani makaigsuonan nagpadayag kini nga teksto sumala diri sa atong pagtuon. It had nothing to do with the favoritism. Some Christians use this text to justify the exclusion of people with disabilities. Muna ilang gigamit nga ilahi nila. Pero sa panahon nila ni Aaron. Pero ang konteksto og pasabot ani nga teksto makaigsuonan, but lang pasabot nga kita mismo sa atong kaugalingon dili ta makaluwas. Dili ta pwede mahimong pari para sa atong kaugalingon kay do na gid tay mga depekto. Do na tay sala, dili ta kaluwas sa atong kaugalingon. Nagapunting ni siya sa perfect priest nga si Kristo. Nga si Kristo ra ang makaluwas kanato og wa nay lain. Muna nga kini nga teksto nga gisigutan dinhi kay gusto man gud sa ilang panahon kay panghipuson man gud nga klase sa mga tao sa ilang panahon. Pero dili na siya mao ang tinuod nga kahulugan niini. So mato dinhi do na puy teksto nga nagisgot dinhi sa Juan 9 unong nga sa 3 pero na-highlight lang nako ang 3. Pero kung moatras mo sa 1 og 2 nakihistorya si Jesus og sa iya mga disipulo. Dunay usa ka buta unya miingon ang mga disipulo nga Ginoo or agalon or magtutudlo. Nakasala ba ni siya or ang iya bang ginikanan kay nganong natawo man ni siya nga buta? Ang tubag ni Kristo miingon sa dinhi. Jesus answered, "Neither hath this man sinned, nor his parents, but that the works of God should be manifest in him." Muna nakapabor magkaigsunan sa mga tao nga dunay gitawag nato differently able. Nganong naana ga-exist tungod kay aron ang buhat sa Ginoo mapadayag ani mga tawhana. Nakadugog ko ani nga wali makigsunan na inspire gid ko sa una sa dihang nakadugog ko ani nga wali kay gibati gud pud nako nga nakoy diferensya. Di pinaagi ini kung akturo nato pagka-istorya kining teksto way pulos ang gahom sa Ginoo kung walay ayuhonon. Kay unsa may gamitan sa iyang gahom kung
okay na tanan. Kini nagpadayag nga bisan og makasasala man, wala niya tuyoi nga ingana siya. Walay salaan ng tao nga naa sa ingana kahimtang, kundili nahitabo na para mapadayag ang gahom sa Ginoo. Pagka praise the Lord mga kaigsuonan. Lami kay paminawon nga pabor ni para sa mga kaigsuonan. Gani karon naghunahuna ko gaina. Ang kahimtang ni Ate Krising karon nga naa siya diha. Nganong naa siya diha karon? Aron mapadayag ang gahom sa Ginoo sa iya. Atong i-claim mga kaigsuonan nga ang mabuhat sa doktor labaw pa ang mabuhat sa Ginoo. Muna nga naa sila ana ang kahimtang uban sa pagtuo nato nga ang Ginoo, ang buhat sa Ginoo mapadayag. Uban sa kasing-kasing pod sa pagdawat sa pagbuot sa Ginoo kay Ginoo man gimagbuot. Ato lang ging ihangyo sa Ginoo. Nga kining mga butanga apil man gud nang mga nagbangutan, apil nang mga nagmasakiton, apil ning mga ngana nga kahimtang naay gahom sa Ginoo. Muna nga napoy sa malipay lang gyud gumagtuon ani nga mga teksto kay makapadasi gyud labi na para sa ako nga dunay makarelate gyud ani makigsuonan. So but pasabot kita nga iglesia magpakita og kindness sa matag usa nga sa atong membro sa sulod sa iglesia nga dunay sama nga mga kahimtang. Sunod. Usa ni sa mga nindot kay makigsuonan ngano nga makaingon ta balik mo gid nga teksto mo gid sentro sa tanan. Kay Ginoo walay limit. Gingon niya sa number 2, God loves everyone. Wala siya gilimitahan o kasi higugman niya. Katurubang, gani, kung tanaw nato, kato mga tao nga tanaw nato nga perfect na, gwapo na kaayo, niya, mga kortahan pa, maupay dili mo ila Ginoo. Kaya nag-ilan na sa ilang kagulungon nga labaw na sila. Pero kini mga tawhana nga dunay kakulangon, mas naipabor nga muduol sa Ginoo. Muna nga, ang Ginoo walay limit. Bisag kinsa pa, na gihigugman niya ang tanan. Klaro magigay nga ang kalibutan. Ang ilang kondisyon, whosoever, kinsa lang gitong mudawat kaniya, mutuo kaniya. So, why limit ang gugma sa Ginoo para gid siya sa tanan. So, mo ang nahitabo. Ang atong iglesia should be open with open arms and doors to receive everyone. So, wala man tayo problema ani kay wala man gid pud tay gipili diri sa atong iglesia. Ang atong programa sa welfare makigisuonan para maginastanan nga nanginahanglan. Para ginamon nga sa atong pagkapinialan, nagamit gihapon nato ang atong respond niini nga kabahin sa atong buhat sa iglesia. So giunsa sa church pag-care, dapat kita nga mga iglesia mahimo tang usa ka abli nga ug dunay abli pod ug abli nga mga kamot sa pagdawat, abli nga mga pultahan sa pagdawat sa bisan si kinsa makigisunan. Gani kung makadumdum ta sa una, mabiktima naman lang gani usahay ta tungod sa atong kasobra kamaayo nga ilaro na lang pud ta kay aron makapang benepisyo kibali pero wala tay problema kay ang atong tumong is pagtabang pero kung giabusuhan ta problema na sa nag-abuso sa atoa pero wala man pud milaho tay makigisunan ang Ginoo na agi pamaagi. Sunod mo ni siya as a church part sa atong pag-care we should strive to make people feel useful for God's work. Kining strive makigisunan akong gi-highlight gamay kay mura bag kung para sa uban para sa ato man gud diri ako personally ha dili man lisod nganong mag-strive man gyud paningkamutan. Dili man kinahanglan nga paningkamutan kay murag sayon ra man ni. The church should be kay ang church should be supposed to be ang church dapat gyud mao ni atong himuon. Wala na ta kinahanglan nga maningkamot pa kay mao ni ang natural sa usa ka iglesia nga atong ipabati sa matag usa nga magamit ta sa buhat sa Ginoo regardless of our physical or intellectual condition. Kutungod kay ang Ginoo, God desires to save us and make us useful. Gusto niya nga kitang tanan mahimong magamit sa ang bulhaton. Wala siya gipili. Mato dinhi, He wants to awaken these people to His reality that we are all needed to advance God's kingdom. So, walay pili makigsunan. So, ako lang nang gibutan ng strive, pero supposed to be, dili na siya ang right term. I-maintain lang siguro nato. Kaya kita, dapat supposed to be, mao na gid ang iglesia. Mao gid ang kinaiya sa iglesia. Dapat kita, ipabati nato sa matag usa nga doon na tayo bili sa atong buluhaton alang sa Ginoo. Sunod makigsuonan nga part sa atong pag-care. God wants to use us to reach people who are invisible in the eyes of the world. Kitang gitagaag-lens, dapat kita ang makakita sa dili makita sa kalibutan. Pero ang atong gisigutan, unahon nato diri sa sulod sa iglesia, adisir ta mo gawas kay dili man nato na pwede nga mag-una ta sa gawas unya nga atong mga membro na ulahan na hinuon. Dapat kita ang modelo nga nag-una diri sa atong sulod sa iglesia, adisir pud ta mo extend ngadto sa uban. People are suffering and distressed because they desired a life worthy of respect and recognition. There are people
these people are capable. Doon na siya capable. Naa siya kakayahan. Makabuhat siya of doing many things. Muna ang gitawag na differently able person kay many things in ways different from yours. Makakuan gayat na magkigsuunan kay usahay kinsa patong dunay kakulangon gamay, maupay nanudlo atong kumpleto. O di ba kanang makaingon ta ba nga maupay mo inspire sa mga walay problema, walay kakulangon. So no one should be discarded by society or the church. So duha na ning isgutan, society ug church. Ani magkaigsunan unsaon part sa atong pag-care. Sa sulod sa atong iglesia, atong tan-awon ni magkaigsunan, part sa atong pag-care nag-isgot siya, treat them naturally with respect and understanding. Usa may pasabot magkaigsunan. Ayaw sila i-take nga espesyal. Natural lang nga sama sa uban. Pero with respect and understanding. Ayaw siya sugua sa di niya kaya. Kay kabaw na ka nga di na kaya, imo pagid siyang suguon sa di niya kaya. So, sabda siya sa iyang limitasyon, pero i-treat siya nga sama sa uban. Pero, kung naningkamot siya nga mubuhat sa iyang gusto buhaton, bisag tanaw nimo nga di niya kaya, ayaw siya ganyan. Ayaw pagpaluma-luma diha. Dili ginay mo na kaya. Ayaw siya i-discourage makigsunan. Kung dili, natural lang kay gusto niya discover. Na uban makigsunan nga, makadumdum ko ana nga, ako na magigkuan nga kasinatian. Kanang, duol man kay kong tinanawan. Yang nausa naman imong tinanawan niya, halos imud-mud naman imong naong. Anaon pagsulti ba? Sakit kaya na para sa kuha, pero unsa man ako na kung ipalayo, di naman ko kakita. Di ipaduol gyud nako. Para sa uban nga wala nakakita, maaman mo kay makakita mo og layo, pero ako kay duol ra mo gyud akong tinanawan, imud-mud gyud nako ang naon aron makita nako akong gusto tanahon, mo basahon. Naayoban nga natoy sa una makaigsoon naka-experience ko nga dito sa opisina sa Manila nga nagtrabaho pa ko. Naay ka nang nagtahi mi. Unya kanang PC, ako nang hilo ba? Ako yung nagunit sa gunting, unya ipaputol niya. Ano sa bana nga, imbis kaya naarang hilo diri ko nagsigunting. Wala na igo itong hilo, kay layo raman akong ginuntingan. Kaya wala man ako makita itong hilo. Kasi kanang hilo kagamay, niya daot patagmata. Unya ipaputol. Nagputol po ko, pero wala na igo. Gikansaban kog maayo, unya nahimo nang sugilanon, nga di niya malimtan sa akong kinabuhi. Nga bisag asa mi magkita, mo yung madumduman. Muna nga sakit po para sa kwa, pero nadawat mo kadugayan, kaya natural di man po nato kaparihas. Muna nga, treat them naturally with respect and understanding. Kung naningkamot siya nga isulod niya ang hilo sa dagom, ayaw sa gina nga, ay napaluma-luma, kaya di gilay kakamawana, di kakakita. Pasag din na siya, kaniningkamot po din taon sa iyang kakayahan. Kanya, ayaw siya, i-treat siya naturally nga ang uban gani. Bisa man gani uban, maglisod mo po og tusok anang hilo, anang dagom, dili ni raman ang na-difference sa mata. So, kana, ikaduha, do not make fun of their limitation, even mention it blatantly. Naiuban magkigsunan nga, mingon nga tarungan ang imong linakuan diha. Mura ba og gidag komedya. Pero sakit to sa mga tao nga lain tawag linakuan. Unya, himuong katawanan ba? Abi ninyo makadumdum ko kang brother Alamo. Pahuway na lang naman yung taon to. Pero ang iyang defense mechanism, siya mag-una-una. Siya mag-una-una nga, ay good mo panaway kung ang akong pinandayan mahiwi. Kaya kakita mo sa ako Iyang idaog komedya, pero tungod siguro siya ang pag-mature na, kay sakit og siya maunahan. Ngamingon nga naunsa man ning imong trabaho na hiwi man mas sakit na siya kaysa kanang muna nga siya na lang gyud mag-una-una. Muna nga kung mahimo ayaw ninyo di nato himuon nga tarong nga nang imong tinanawon ni Brad. Sakit na siya sa mga tao nga duna ana nga kahimtang. Unya kanang i-mention labi na nang i-mention blatantly kanang halap kanang di ka kita kimpang kana sakit gyud kay na bisan og dili siya ang imong gipahimungtan pero sa nagisgot ka na sakitan gyud ang hingtungdan ani. So isip mga membro des iglesia, dili ni self-serving para sa ako kay ako okay raman ko. Mao ko'y problema. Pero dili ni mo ni ang usa sa atong ipakita nga kinaiya para sa atong kauban diri sa sulod sa iglesia. Ikatulo, do not feel superior to them for we are equal in the sight of God. Naiuban tungod kay nagtan-aw sila nga mas maayo sila purma kaysa uban. Na-difference ang uban nga differently able, tuo siya nga mas maayo na siya. Pero atubangan sa Ginoo magkaigsunan, dili gid ta labaw sa matag usa. Mato dinhi, do not let them feel pity. The weak will lose confidence. Ayaw ipabati sa ila magkaigsunan nga luoy. Tungod kay katong luya hondaan, musamot siya og kaluya og mawadaan siya pagsalig sa ang kagalingon. Mag self-pity og mag low self-esteem. Naiuban pud ani nga mahagit og ma-encourage pero sa panahon nga di gid niya makaya mas dako ang iyang frustration or disappointment. So
ipakita lang ginato sila ang natural. Mato diri, love will make them accept their limitation. Gugma kanang pagpakita sa gugma nga kanang natural lang gyud unya naay saktong panahon. Hatagan nato og pagtugot ang katong dunay oportunidad sa pag-share. Di mo ginato ni abot ang usaha nato pag-approach. Ako personally, dako naman ko og nakadawat naman ko ani kahimtang unya gimilagruhan na pud ko sa Ginoo. Naana po'y pamaagi ang Ginoo sa ako. Tungod kay gidawat na ako ning iyang gahom nga gihatag sa mga sama nako nga dunay special nga panginahanglan. So, ang gugma kanang task na kaya niya, pasagdi lang siya nga iyang himuon, unya i-encourage lang siya nga ipadayon, dili kinahanglan nga madunggan niya nga naluoy ba ko na akong bata kay naningkamot bagid unta siya pero naagid siya kakulangon. Kung mabatian na niya, posible nga duha ang epekto. Kanang maluoy siya sa iyang kaugalingon or mahagit siya hinuon. So, natural lang makaigsunan, gugma. Ang atong gugma lang gid gihapon makaigsunan. So, ato ta sa unahan, pipila ra ni siya pero dili gini siya perfect, at least na i-guide sa ato sa sulod sa iglesia ug sa mga tawo nga atong mahikabalag sa bisan asa ta sa atong kinabuhi sa atong sosyedad. Sunod makaigsunan. Usa ka teksto nga nagpa-encourage gud pud nako. Muni ang usa sa mga makalipay gud makadungog pug ko ani nga teksto kay maka-inspire gud gawas atong ang gahom sa Ginoo ba. Ingon siya dinhi sa 2 Corinthians 12:9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Amen, makigsunan. Muna pinakanindot kayo nga naka-encourage ako sa una nga di ko magluya-luya kay ang Ginoo muhatag gid og pamaagi. Kay unsa may ihatag sa Ginoo sa ako kumpleto nako. Muna nga kung pabor para sa ako ang mga pangayo ko, pangayo ang ginako sa Ginoo kay ihatag gid niya na kay nakahibalo siya nga kulang ko. Abi ninyo makigsunan sa kasinatian ako sa kining kinabuhi. Imposible ba gid nga makasakay kog barko kay daot ko og mata. Pero tungod kay ang gahom sa Ginoo rest upon me, nalibot nako ang tibuok kalibutan. Dili sa akong kaugalingon tungod sa gahom sa Ginoo. Kay wala magid ko nagtuo nga makahimo ko sa akong galingon ana kay sa eskwelahan pa lang dili ko pwede nga sa likod mo lingkod. Kinahanglan gid ko sa atubangan pero nahimo na akong advantage ang nasa atubangan kay makita maginuon nako gid ang klase ug masabtan gid akong maayo. Kay kung dito ka sa likod daghay po'y tentasyon. Daghay mga tabi-tabi. Pero ang naka sa atubangan maka-focus ka sa imong pagtuon. Mura nga ang gahom sa Ginoo makigsuonan walay limit ug makahimo siya sa pagbuhat alang sa mga hinahanglan. Muna nga gibati ginako ni nga dako kayo nga opportunity. Muna nga ang kakulangon nato makigsuonan weaknesses physically ug uban patong gisgutan nako sa 7 groups. Dili to siya kakulangon kundi pabor. Pabor kay pwede gid ka mangaya sa Ginoo kay iyan ang gisaad nga kay ang iyang gahom for my strength is made perfect in weakness. So dapat malipay na lang ta kung unsa atong kakulangon. Kaysa dihang dapita ang gahom sa Ginoo mo effect. Na-effect ba ang gahom sa Ginoo kay naa magikinhanglan. So alang sa mga kaigsuonan nga dunay mga sama ani nga kasinatian. Kung unsa man ka sa 7 groups, kung apil man ka asa atong 7 groups, ako apil man gyud ko sa isa ani. Dili ko blind pero matud pa ni Sister Dayan, tung gipa-check up ko niya, second to blind. Nga atong pagkuan sa una. Pero gipanalanginan sa Ginoo kay balo naman mo sa milagro. Tungod kay ang gahom sa Ginoo gipadayag niya sa iyang mga anak makaigsunan. So muna ang nakanindot. Gawas pa ana, kung i-apply nato siya generally, wala man gyud perfect nato. Kitang tanan doon natin kakulangon. Medyo special lang ni siya nga pabor para sa mga parehas namo kay maka-claim gyud mi para ani. Pero kitang tanan kung unsa atong kakulangon sama sa kagulanan, sama sa anawad og kabare sa kinabuhi sa mga makaigsuonan. Mo ni ang panahon nga mudangop ta sa Ginoo kay ang gahom sa Ginoo mo effect diring dapita kay doon natay kakulangon. Doon ay mga elderly nga gikinahanglan og special attention kining gitawag og special caregivers. Kung dili ka ma-care sa uban, ang Ginoo mo care sa imuha. Muna nga ang Ginoo dunay daghang pamaagi, unlimited pamaagi. So diri ta makigsunan. Amo ni ang giunaw kay na nga sumpay sa maong teksto nga John 9:3 nga walay sala ang tawo sa iyang pag-iingana bisan pag kung basig natunglo tungod siyang ginikanan. Way labot ang usa ka individual so kung unsa siya karon sa iyang na tawo. Pero nganong nahitabo na siya para mapamatud ang gahom sa Ginoo, mapamatud ang buhat sa Ginoo alang kaniya nga nakasinati sa samang mga kahimtang. So dili pud ta magkumpiyansa magkaigsuonan kay
kining dapita makaingon ta nga pinangga sa Ginoo ni mga tawhana. Kaya kung ikaw ang usa sa nagdaog-daog ani nila, posible nga mawa pud ang pabor sa Ginoo sa imuha. So, mo nang giingon diri nga sa hisgutanan si kinabuhi ni Mephibosheth. Kining the king's table gisgutan og kaupat sa katong akong gisgutan gaina nga suginlanon nga maghisgot kang Mephibosheth nga mukaon dito sa iyang lamisa. Pero mato diri sa atong pagtuon, this table is a symbolic of the table of the great feast. Mato dinhi, we are unworthy. Kita tanan makigsuonan dili tatakos. We all shall in the disability of sin. Nakakuanta, nakasala natin disability tungod sa sala. Just like Mephibosheth na po si kakulangon. We deserve to die, but we will be like princes in the kingdom of heaven, sitting around the table of the Lamb's Supper. Pagkanindot makigsunan, no? Nga bisan sa atong mga kakulangon, bisan sa atong mga medyo nakikita mga kasalanan, generally, para sa atong spiritual, dili na ni para sa atong 7 groups, kundi para at natong tanan, kay we deserve all to die tungod sa sala. Apan mahimo tang mga prinsipe ug mga prinsesa magaling ko doon niya didto sa lamisa magakaon didto sa panihapon uban sa Ginoo. Amen magigsoon. Muna ang usa sa saad nga bisan sa atong pagkamakasasala naagid tay paglaom sa atubangan sa Ginoo. Alam po di magigsuonan dito sa langit wala na physical nga mga problema. There will be no more physical, intellectual or sensory disabilities. There will be no more the disability of sin. Wala na po sala dito. And all of us will be restored forever. Dili lang kay i-restore ang kayutaan sama kang Mephibosheth, kundi may restore ta sa atong kinabuhi nga hangtod na sa walay katapusan. God desires that people with disabilities be treated with respect and integrated into society and the church as deserving of receiving the care of all. Sama sa paghatag nato og pag-atiman pod sa uban. So makigsuonan alang sa ato makigsuonan kining adlaw karon the Lord is seeking you sama sa 7 groups ni siya nga mga mensahe appeal. The Lord is seeking you. He desires to bring you into his family, sustain you and care for you because he loves you unconditionally and will never abandon you. Jesus loves you. Come to the arms of the Lord. He will take you to his kingdom of glory. And you will be a prince or princess in his kingdom. He will grant you all the riches. Mo ni ang pinakanindot makigsuran kay kung imagine mo nato ang langit, walay kabutangan kay di nato maabot sa atong kaugalingong imagination kung unsa ang langit. So, mga kaigsuonan, ning kautuhon mubo ra man atong pagtuon. Ang Dios nagdawat kanatong tanan. Sa bisan unsa ta. So, let him take care of you. Hatagan nato ang Ginoo og panahon nga atimanon ta niya pinaagi sa atong pag-submit sa atong kaugalingon ngadto sa iyang presensya. Hinaot makigsunan ning kautuhon dunay mga nakutlo nato nga pagtuon. Isip usa ka iglesia, usa ka representante sa Ginoo nga nagdala sa mensahe sulod og gawas sa iglesia. Nga mahimo nato ni nga kapanaminan kung unsaon nato pag-atiman ang mga sama ani nga klase sa tao sulod sa atong iglesia ug pag-extend ani sa gawas isip mga representante ni Kristo diri sa atong kalibutan. Dalagon ang Ginoo, ang Dios magpanalangin, kini akong pag-ampo, ang Dios mag-uban kanato.